Nagising si Veron na nagtutubig sa pawis ang kanyang noo. Nagising siya na pawisan kahit pa napakalakas ng aircon sa kanyang kwarto. Muli na naman siyang dinalaw ng binata sa kanyang panaginip. Bakit ba? Sino ka ba? Inis na tanong niya sa sarili. Pagkatingin niya sa kanyang relo ay 7:15 na. Shit, nalituloy ako, sambit niya. Kailangan na niyang mag-report sa opisina. Simula noong mamatay ang kanyang asawa, 4 na taon na ang nakaraan, ay sa kanya na nakasalalay ang daloy at pamamalakad ng kumpanya. At masasabi niyang tagumpay naman siya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Mabilis ang bawat galaw niya. Nagtungo siya sa banyo upang mag-shower. Pagkatapos magbihis at mag-ayos, ay bumaba na kaagad siya. Binuhay ang makina ng kanyang kotse at binagtas ang kahabaan ng highway patungo sa kanyang opisina. Pagdating niya doon ay nakahanda na ang kape sa kanyang mesa. Nalinis na rin ng kanyang sekretarya ang kanyang buong opisina. May bago na bang aplikante para sa ating maintenance? Tanong ni Veron sa kanyang sekretarya na si Miss Made. Ay, oo nga pala ma'am. May nakapasok na po. Yung HR ang nag-hire. At nagsimula na ngayon yung matsunggo-petong maintenance ng inyong building ma'am. Sa bayugyug ng katawan na tila ba nakikiliti. Ayan ka na naman Miss Made. Umandar na naman yung pagiging keringking mo. Ay si madam naman. Dalaga naman ako at walang love life. Kaya ayos lang. Ikaw rin naman madam. Ang tagal mo nang hindi na pumapag-ibig. Gisingin mo naman iyang puso mo. Sayang ang ganda at kaseksihan mo. Wala ka man lang lahi kahit isa. Tumahimik ka Miss Made, kay aga-aga ha. Tsaka wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Sus, kaya ka bitter ma'am eh. Tahimik sabi. Mauna ka na nga sa conference room. Sabihin mo sa mga staff na in 15 minutes darating ako at magsisimula na kaagad ang meeting. Ay, sige po ma'am. Mabilis itong tumalima palabas ng opisina. Nasa susunod na palapag lang naman iyon, kaya mabilis niyang marating, sakay ang elevator. Tinapos muna ni Veron ang pagkakape. Pagkatapos ay inayos ang sarili. At pagkatapos nun ay sumunod na sa kanyang sekretarya. Mabilis ang bawat hakbang niya at hindi niya napansin ang nakalagay na cushion sa sahig dahil basa pa ito. Mabuti na lang at maagap siya na nasalo ng bagong janitor kaya hindi siya nauntog sa matigas na sahig. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang mukha ng binata. Hinding-hindi siya nagkakamali. Ito ang lalaki sa kanyang panaginip. Hindi, totoo ka? Gulat niyang tanong. Totoo po ako ma'am. Ayos ka lang ba? Mabilis na bumangon si Veron mula sa mga bisig ng binata. Muli niya itong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi siya nananaginip. Totoo ang kanyang nakikita. Totoo ang lalaking kanyang panaginip at nasa gusali niya ito nagtatrabaho. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Natapos ang meeting na lutang ang kanyang isipan. Ang mukha ng binatang nasa utak ni Veron. Hindi man lang niya alam kung ano ang pangalan ng lalaki. Ang hindi niya alam kung bakit balak ba niyang alamin ang pangalan nito. Kung bakit gusto niyang makilala ito. Maghapon siyang hindi makapag-focus sa trabaho nang nakatambak sa kanyang mesa.
Maraming dokumento ang nakatambak sa kanyang mesa. Kailangan niya iyong mai-review at mapirmahan. Ngunit sakto lang niya itong tititigan at hindi man lang pumapasok sa isip niya ang mga nakasulat na dokumento. Ang iba ay diretso niya itong pinipirmahan. Muli na naman siyang nagulat nang pumasok ito. Karga ang container ng mineral water para sa dispenser. "Hello po ma'am, pinakarga po sa akin ni Secretary Madi itong tubig. Wala na raw laman ang dispenser." Paliwanag ng binata habang nakatingin kay Veron. Tagaktak ang pawis nito. Gayon pa man ay hindi kabawasan sa maamo at gwapong mukha ng binata. "Salamat." "Rodel po ma'am Veron." "Okay, salamat Rodel. Gusto mong magkape?" Napaawang ang bibig ni Miss Madi na noon ay kakapasok lang. At dinig na dinig ang alok ng kanyang madam sa binata. "Seryoso madam?" Namilog ang mga mata ni Veron sa tanong ng kanyang sekretarya. "Bakit? Ikaw, pagtimpla mo nga ng kape si Rodel." Asik ni Veron sa kanyang sekretarya. "Yes po madam, nauna." Kaagad itong tumalima papunta sa mini kitchen ng opisina ni Veron. Naiwan naman ang dalawang nakatitig sa isa't isa. "Maupo ka muna Rodel, mabilis lang yon." Hindi pinutol ni Rodel ang titig sa napakaganda at sexing boss na noon ay nakatitig din sa kanyang muka. "Ang bait nyo naman pala. Ang sabi ng iba sa baba ay lagi daw mainit ang ulo ninyo. Mukhang hindi naman." Puna ni Rodel habang ang mga paa ay nakapatong sa kanyang mga paang nakayugyog. Ganoon. Pinagchichismisan ako ng mga tauhan ko sa ilalim. Sige nga, sabihin mo nang mapatalsik na. Hindi naman ako kumukuha ng taong sasahuran para lang ichismis ako." Biglang nagulat ang binata. Nagsisi pa ito kung bakit iyon ang kanyang nasabi. Nataranta tuloy siya kaya napatawa lang si Veron. "Joke lang. Totoo naman talagang mainit lagi ang ulo ko. Pero hindi rin naman ako ganun kasama." Napabuntong hininga ang binata matapos iyong sabihin ni Veron. "Kinabahan naman ako sa iyo ma'am. Akala ko talaga mawawala na ng trabaho ang iba dahil sa bibig ko." Napahaba ang pag-uusap ng dalawa. Pagkaramdam ni Veron ay matagal na niyang kilala ang binata. Maging ang paraan ng pananalita ng lalaki ay tipong tila matagal na silang nagkakilala. Napaismid ang kanyang sekretarya habang pasulyap-sulyap sa kanila. Sa dami kasi ng mga trabahante ni Veron, ay ito lang si Rodel ang malakas sa kanya. At naalok niya ng kape at nagtagal sa kanyang opisina dahil lang sa pag-uusap ng mga bagay-bagay na kung susumahin ay wala namang katuturan. Ngunit ramdam ni Veron na nag-i-enjoy siya habang kaharap ang binata. Nang makaalis si Rodel ay panay ang sulyap ni Miss Madi kay Veron. Kaya tinanong niya ito. "Sabihin mo muna Madi, anong kailangan mo?" "Kasi naman madam, nakapagtataka ha. Abay bakit parang kakaiba naman yata ang trato mo kay Rodel? Hindi mo pa nagawa iyan sa iba?" Napailing na lamang si Veron. Sabi na nga ba niya? "Wala na bang pwedeng magbago sa akin, Madi? Kapag naging mabait ako, big deal na ba yon?" Napaawang ang bibig ng sekretarya sa sinabi ni Veron. "Naku po madam, magbubunyi ako ng sobra-sobra. Biruin mo, nagiging mabait ka dahil sa pagdating ni Rodel My Loves ko sa kumpanyang ito.
sabay lapit kay Veron nang nakataas ang mga kamay. Mukha mo, anong my loves ka dyan? Singhal ni Veron sa kanyang sekretarya sabay batok dito. Sa utak niya ay walang ibang mamahalin at magmamahal kay Rodel. Siya lang. Naks. Matagal na niya itong nakita lagi sa panaginip at ngayong tinadahan ng maglapit sila sa totoong buhay, hindi niya hahayaang sa iba lang ito mapunta. Magtatakip silim na siyang lumabas ng opisina dahil sa pagiging lutang niya ay natagalan lahat ng kanyang mga permahan ng mga dokumento. Mabuti na lang at pagdating ng hapon ay biglang naging alerto at magana ang utak niya sa pagbabasa ng mga kontrata at iba pang dokumento na pipirmahan. Sumakay na siya sa kanyang kotse nang bigla na lang sumipot sa kanyang likod ang binatang si Rodel. Ay naku, ginulat mo naman ako, Rodel. Saan ka ba galing at bigla ka na lang sumisipot? Tila naiinis na tanong niya dito. Kanina pa po ako nakasunod sa iyo, madam. Hindi man lang kita napansin. Para ka namang secret detective niyan. Napangiti lang ang binata sa sinabi ni Veron. Isa nga lang po akong janitor dahil walang tinapos, madam. Napailing na lamang si Veron sabay ngiti dito. Halika, sumama ka na lang sa akin. Ihahatid na kita sa bahay mo. Wala akong bahay, madam. Nakitira lang ako sa bahay ng aking tiyahin na galing din ng probinsya. Ganoon ba? Ay, baka masikip doon. Pwede ka naman sa bahay. Mag-isa lang ako doon. Napangisi ang binata habang hiyang-hiya naman si Veron sa kanyang alok. Masyado yata siyang halata at nagmamadali. Papayag ako, madam. Wala nang bawian, ha? Pinamulahan ng mukha ang biyuda. Hindi na niya mabawi pa ang kanyang sinabi at lalong hindi na niya pwedeng ipagtabuyan palayo ang binata. Masyado na siyang halata dito. Basta wag mong ipagsabi kahit kanino sa kasamahan mo na nasa bahay kita pinatira. Huwag mo na ring sabihin sa tiyahin mo na boss mo ako. Sabihin mo lang kasamahan mo sa trabaho. Muli na namang sumilay ang pilyong ngiti sa mukha ng binata. Kaya muli na namang nag-init ang mukha ng byuda. Sa bahay na niya titira ang binata kaya 24 na niya itong magiging kasama. Pagpasok pa lang ng bahay ay isang larawan na guhit ng lapis lamang ang unang kumuha ng pansin ni Rodel. Hindi siya magkakamali dahil kahawig iyon sa kanya. Pati buhok ay kanya rin. Imposible namang nagkataon lang. Pero wala naman siyang kambal at unang pagkakataon lang niyang makapunta ng lungsod. Hindi ako magkakamali. Ako ito. Hindi po ba, madam? Tanong ng binata. Nahirapan si Veron na ipaliwanag dito. At hindi niya alam kung maniniwala ba ito sa kanya. Kasi Rodel, ilang buwan ka ng laman ng panaginip ko at dahil madalas kitang napapanaginipan kahit hindi tayo nagkita sa personal, sa kadalasan na madalas kang sumasagi sa aking panaginip, naisipan kong ipinta ang mukha mo at hindi ko inakala na totoo ka. Akala ko kasi sa panaginip lang kita makikita. Hindi ko inasahan na makikita kita sa totoong buhay. Mahabang kwento ni Veron. Nahihiya pa siya habang sinasalaysay ang lahat ng iyon. Kung ganoon, nakatadahan na talaga tayong magkita at magkasama, madam. Kasi sa dami ng sinubukan kong pasukan ay dito lang ako sa kumpanya mo natanggap. Pareho sila ng naiisip at nakakahiyaman para sa byuda ay isinawalang bahala na niya ito. Ang mahalaga ay nakikita na niya ang lalaking laman ng kanyang panaginip palagi. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama at pagkakilala,
ay mabilis na nagkapanatagan ang kanilang mga loob. Sa madaling salita, mabilis silang nagkaroon ng relasyon. Walang kaalam-alam ang ibang mga tauhan ni Veron tungkol sa kanilang relasyon. Hindi naman niya makikita sa binata na pera lang niya ang habol nito. Dahil napakasimple lang ng binata at napakatahimik. Wala rin itong bisyo. At kung hindi naman niya ito yayain na uminom ng wine, ay hindi rin ito iinom. Sa utak ni Veron ay ito na talaga ang lalaki na kukumpleto sa kanyang pagkatao. Ito ang lalaking magiging kasama niya sa habang buhay. Kahit sa panaginip lang na i-reveal ang talagang tumpak sa kanyang kahilingan. Lumipas ang ilang mga buwan, tila nais nang ipagsigawan ni Veron na sa kanya ang binata. Hindi rin kasi lingid sa kanyang kaalaman na marami sa kanyang mga tauhang dalaga ang nahuhumaling sa kakaibang kagapuhan at kakaibang katauhan nito. Kakaibang katangian nito kaysa sa mga binatang lumaki sa lungsod. Ngunit hindi rin niya magawang ipagsigawan ito dahil magkaiba ang kanilang estado sa buhay. Sigurado siyang uulanin siya ng intriga. Tanging si Aling Saling lang ang nakaalam tungkol sa kanila. Si Aling Saling ang nagtatrabaho sa kanyang bahay. Ngunit stay out ito. May sarili itong susi ng kanyang bahay at isang dekada na itong nagtatrabaho sa kanya. Napaghintay ba kita ng matagal, mahal ko? Tanong ni Veron kay Rodel nang makitang bagot na bagot ito sa loob ng kotse. Sino ba kasi ang lalaking iyon? Halata namang may gusto sa iyo yun eh. Ang tagal makipag-meeting. Nagsiselos ka? Alam mo namang negosyo ito. Gustong mag-invest ng tao sa kumpanya. Abay sayang din kung tanggihan. Napakunot ng noo si Rodel pagkatapos ay napahilamos ng muka. Bakit ba kasi mahirap lang ako? Hindi ko tuloy may pagsigawan na ako si Rodel, ang iyong nag-iisang nobyo. At walang sino man ang pwedeng umagaw sa iyo mula sa akin. Natahimik si Veron. Bakit nga ba kailangan pa niyang itago ang kanilang relasyon ng binata? Dapat ay ipakita niya dito na hindi niya ito ikinakahiya. I'm sorry, Rodel. Don't worry. Darating ang araw na iyon. Pangako. Tanging buntong hininga lang ang nagawa ng binata. Wala na siyang tugon pa. Bumiyahe sila pa uwi na sobrang tahimik at walang may isa sa kanila ang nais bumasag ng nakakabinging katahimikan na iyon. Pagdating sa bahay ay naunang lumabas si Rodel. Diretso sa kanyang kwarto. Hinayaan na muna ito ni Veron dahil alam niya na masama ang loob nito sa kanya. Diretso na ring umakyat si Veron sa kanyang kwarto. Naligo muna siya, nagbihis at nagpahinga ng konti bago bababa. Napaidlip siya sa sobrang pagod at pagtingin niya sa kanyang orasan ay 8:00 na ng gabi. Naku, gutom na si Rodel nito. Sambit niya at mabilis nang lumabas ng kanyang kwarto. Halos takbuhin na niya ang kusina. Sa isip niya ay marahil nakaidlip rin ang binata. Pagdating niya sa kusina, ay ganoon na lang ang gulat niya nang may biglang tumalon sa bakuran. Nagsiiyakan ang mga aso sa labas. Ilan sa mga iyon ay tila kakaiba ang nakikita dahil sa umaalulong ang mga ito. Maingat siyang sumilip sa pintuan at saktong pagbukas niya ng pinto ay nakatingin din ang nakakatakot na nilalang sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito habang ang mga pangil ay nakalantad. Rodel, tulong! May aswang! Sigaw niya sabay sara ng pinto. Mabilis siyang lumapit sa kristal na bintana at tinignan ang nilalang. Bumulusok ito pa itaas at kitang-kita niya ang dalawang mahabang pakpak nito na kulay puti.
Kung hindi lang niya nakita ang sobrang pangit na mukha nito at bumungad pa ang napakahabang mga pangil nito at kuko, ay aakalain niyang isa itong anghel na bumisita sa kanya mula sa kalangitan. Nasaan na ba si Rodel? Bakit di man lang niya narinig ang tawag ko? Masama pa rin yata ang loob sa akin, sambit niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras na puntahan ito. Wala pa naman siyang nailuto. Nagsaing muna siya at namili sa ref ng pwede niyang iluto. Matapos maihanda ang mesa ay tsaka lang siya nagpasya na puntahan ang binata. Kailangan niya itong gisingin para kumain. Nakailang katok na siya ngunit wala pa ring tugon. Napabuntong hininga siya sabay pihit ng pinto. Hindi ito nakalak, kaya sinilip niya ang loob ng kwarto nito. Walang tao. Saan na nagpunta si Rodel? Nagsimula na siyang mag-alala para sa binata. Naisip niyang baka nilayasan siya nito dahil masama ang loob sa kanya. Saan na kita hahagilapin ngayon, Rodel? Balungkot na sambit niya. Malungkot siyang umakbang pabalik sa kusina. Kakain siyang mag-isa. Marami pa naman ang inihanda niya para sa kanilang hapunan. Tinititigan lamang niya ang lahat ng mga nakahain sa mesa. Mabubusog na lamang yata siya sa kakatitig sa mga pagkaing nasa harapan. Maya-maya lang ay may biglang kumatok. Tinawag ito ni Veron. Si Rodel pala. Kaya pinagbuksan niya ito kaagad. Pagkabukas ng pinto ay dire-diretso na itong pumasok. Wala itong imik. Rodel, saan ka ba galing? Nag-alala ako sa'yo. Halika, kumain ka na. Akala ko nilayasan mo ako eh. Saan ka ba nagpunta? Hindi sumagot ang binata. Nakatingin lamang ito sa mga nakahain sa mesa. Rodel, masama pa rin bang loob mo sa akin? Kaya ko lang naman ginawa ito ay dahil na rin maiwas ka sa intriga. Ano naman ang sasabihin nila kung sakaling malaman nila ang tungkol sa atin? Siguradong tsismis lang ang aabuti natin. Napatitig sa kanya ang binata. Walang sabi-sabi itong lumapit sa kanya at yumakap. Tila ba may nagawa itong kasalanan? Bakit? Tanong ni Veron. Umiling lang ito. Ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ulit niya sa nobyo. Wala, Veron. Nais ko lang sabihin sa iyo na ano man ang mangyari, mahal na mahal kita. Ngayon lang tayo nagkita, ngunit pagkaramdam ko ay noon pa kita nakasama. Napangiti si Veron habang nakayaka pabalik sa nobya. Dahil nakalaan na tayo sa isa't isa, mahal ko, pangako, aalagaan at iingatan ko ang relasyon na mayroon tayo. Mas lalong napahigpit ang yakap ng dalawa sa isa't isa. Nanatili mang sekreto ang kanilang relasyon. Pareho naman silang sigurado sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Oo nga pala, Rodel, mag-ingat ka lagi ha. May nakapasok na aswang sa ating bakuran. Nakita ko kanina. Kwento ni Veron. Paano mo na sigurong aswang ang nakita mo? Dahil kitang-kita ko ang mukha niya. Ang napakapangit niyang mukha na may mahahabang pangil. Ang mahahaba niyang kuko. Mukha lang siyang anghel noong lumipad pa itaas dahil sa puting pakpak niya. Pero alam kong aswang siya. Maging ang huni niya ay parang baboy. Hindi umimik si Rodel. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ng nobya. Ano naman ang gagawin ng aswang sa syudad? Sa mga probinsya lang ang may aswang. Dahil doon ay bihira lang ang naninirahan. Dito kasi malalagay sa panganib ang buhay nila.
Ewan ko, basta nakita ko, may aswang dito sa subdivision na ito. Kaya kailangan nating mag-ingat. Hindi na umimik pa si Rodel. Para hindi na humaba pa ang kanilang usapan tungkol sa aswang. Ayaw na ng binata na pag-usapan ang tungkol sa ganoon, kaya iniba na niya ang usapan. Paglipas ng mga buwan, mas lalong napamahal ang dalawa sa isa't isa. Naroon lagi ang selos, lalo na ni Veron. Sino naman kasing dalaga ang hindi mahuhumaling sa kakaibang taglay na kagwapuhan na ng binata? Makisig na pangangatawan at napakalakas na karisma nito sa mga kababaihan. Lagi mo nalang ginagawang isyu ang mga babaeng nakausap ko kahit saglit. Reklamo ni Rodel. Halata namang nagpapakyut talaga sila sa'yo kasi may gusto sa'yo. Nakakainis tignan, Rodel. Sino bang may gusto na ganito? Alam mo kung gaano ako nagmamadaling ipagsigawan sa lahat na ikaw ang aking nobya. Kaso ay ayaw mo naman. Ikaw lang din naman ang dinedepensahan ko, Rodel. Baka sabihin nila, isa kang gold digger. Ako ang unang masasaktan kapag ganoon. Hindi ako maapektuhan dahil alam ko naman na hindi totoo. At ang alam mo kung anong totoo, yung pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako kailanman naghahangad ng yaman mo. Pagmamahal mo lang ang tanging hangad ko, Veron. Alam mo yon. Kaya pakiusap. Tama na ang silusan. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano pa. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hinding-hindi ako lilingon sa iba. Asahan mo yan, mahal ko. Naging kampante si Veron sa pangako ng binata. Alright. Tiwala rin siya na para talaga ito sa kanya. Dahil hindi pa naman niya ito nakikita sa personal, ay naging kasintahanan niya talaga ito sa panaginip. Makaraan lang ang ilang buwan, biglang nag-resign ang sekretarya ni Veron. Akala ng buyuda ay bawas stress na iyon. Dahil hindi may tatangging nahuhumaling din ito sa kanyang nobyong si Rodel. Laking ginhawa kay Veron nang mawala sa landas nila ang kanyang sekretarya. Ngunit mas magiging stress pa yata siya sa bagong pumasok na sekretarya niya. Lalo na nang mahalata niyang tila magkakilala ito at ang kanyang nobyo. Sigurado ka na hindi mo kakilala ang babaeng iyon? Kakaiba kasi kung tumitig sa'yo. Paniniguro ni Veron sa nobyo. Hindi ko talaga kilala ang babaeng iyon. Pwede mo namang paalisin kung talagang may duda kay Veron para sa ikapanatag ng ating loob pareho. Giit ni Rodel. Hindi pwede. Bukod sa kailangan ko ng sekretarya, kailangan din ng babae na iyon ang trabaho para sa kanyang mga pangarap at pamilya. Hindi naman ako ganoon ka-impakta na dahil lang sa selos ay tanggalan ko kaagad ng trabaho ang tao. Tinatanaw ko pa rin yun, Rodel. Profesional ako sa ganong bagay. Talaga lang kakaiba ang mga kilos niyo tuwing magkalapit kayo eh. Pasyensya na kung mali ako ng hinala. Ngumiti lang si Rodel sabay haplos sa likod ng nobya. Totoo naman talaga ang hinala ni Veron. Kaya lang ay ayaw niyang magiging dahilan ng selos ng kanyang nobya ang bago nitong sekretarya. Tama rin ang desisyon nito na labas ang personal na emosyon sa trabaho. Dahil mahirap lang din ang buhay ng pamilya ni Sofia. Ito ang dati niyang nobya. Ngunit hiwalay na rin naman sila. Dahil pinili ni Sofia noon na magtapos ng kursong sekretarial para makatulong sa mga magulang. Pinaghiwalay sila ng mga magulang nito at wala siyang nagawa dahil isang masunuring anak si Sofia. Pareho sana sila ng angkan at katauhan.
Ang kaso ay nangingibabaw ang mataas na pangarap ng mga magulang ng dating nobya. At nagulat na lang siya nang makita ito sa bulwagan ng entrada ng gusali na pag-aari ni Veron. Naalala pa niya kung paano silang parehong nagulat sa muling pagkikita makalipas ang panahon. "Rodel?" Tawag ni Sofia sa kanya. "Sofia?" "Oo, ako nga. Anong ginagawa mo rito?" "Ha? Dito ako nagtatrabaho." "Talaga? Naku, nagkita na nga tayo. Magkasama pa tayo sa trabaho. Mukhang magandang sinyalis ito." Napakunot ang noo ni Rodel sa sinabi ng dalaga. "Anong sinyalis? Alam mo kapag tatanungin ka nila o kung nino man na magkakilala tayo, sabihin mo na hindi. Bilin ka agad niya dito." "Ha? Ay, bakit naman? Ikaw na nga lang ang kakilala ko dito." Biglang naghanap ng alibay ang binata. Kasi hindi pwede na magkakilala ay magkasama sa trabaho. Iyan ang policy ng kumpanya na ito. Kaya huwag mong sabihin na may kakilala ka dito. Maliwanag ba?" "Ay, ganon pala yun. Idi sige." Tila gumaan ang pakiramdam ni Rodel nang marinig na umaayon sa kanya ang dalaga. Hindi nga ito umamin na magkakilala sila. Nagkukunwari itong wala silang pinagdaanan o dating chemistry. Nagulat si Rodel nang biglang hinilamusan ni Veron ng mga kamay ang kanyang mukha. Doon lang bumalik ang kanyang isipan. Napalalim masyado ang iniisip nito at nakalimutan na nasa harap siya ng kanyang nobya. "Bakit bigla ka na lang natulala?" "Pasensya na, Veron. Uuwi na ba tayo?" "Mamaya na, may tatapusin lang ako." Saktong pagpasok ni Sofia sa opisina ni Veron, bit-bit ang ilang mga folder. Kitang-kita nito ang pagpulupot ng mga kamay ni Veron sa liig ng binata. Halata ang gulat sa mukha ng dalaga. Hindi tumingin si Rodel sa dalaga, bagkus ay hinawakan pa ang mga kamay ni Veron na nakapulupot sa kanyang leeg. "Hindi ka pa rin pala umuwi, Sofia?" tanong ni Veron. Tinapos ko lang po, ma'am, yung mga naiwang trabaho. Para bukas, bago na naman, ma'am." "Masipag ka, Sofia, at yan ang gusto ko." Tipid ng ngiti si Sofia habang si Rodel ay tila nagkunwaring walang pakialam sa pag-uusap ng dalawa. "Oo nga pala, Sofia. Ano man ang nakita mo dito sa loob ng opisina, mananatiling dito lang. Narinig mo ba yon?" "Opo, Ma'am Veron. Makakaasa po kayo." Saktong pagtingala ni Rodel sa dalaga, ay nakatingin din ito sa kanya. May kakaiba sa mga mata nito. Nasaktan ito sa nasaksihan. Ngunit hindi rin nagtagal ang tingin nito kay Rodel at mabilis na tumalikod. Tila biglang sumikip ang dibdib ni Rodel. Ramdam niyang mahal pa rin siya ni Sofia at nasasaktan ito sa bagong estado ng buhay niya. "Stay put ka muna dyan, mahal, ha? Tatapusin ko lang tong trabaho ko. Sandali na lang ito. Uuwi na tayo agad." Nakangiting wika ni Veron. "Oo naman, ayos lang ako dito. Hihintayin kita." Kaagad na kumala si Veron at tinapos ang kanyang trabaho. Nag-uumpisa ng dumilim ang labas. Paggabi na, kaya binilisan na ni Veron ang kanyang ginagawa. Nang tumayo na ito ay hudyat iyon na sila ay uuwi na. Tumayo na rin si Rodel at nilapitan ng nobya. "Tapos ka na ba sa trabaho mo, mahal?" tanong niya kay Veron. "Oo, halika na. Uwi na tayo. Alam kong gutom ka na." "Ikaw rin naman.
Napakasipag mo talaga, Veron. Ngumiti lang ang nobya. Matapos ligpitin ito ang gamit ay kinuha na ni Rodel ang dala nitong bag. Magkahawak kamay pa ang dalawa na palabas sa gusali. Nasa ikatlong palapag na sila ng gusali nang biglang bulagain sila ng isang malaking aso. Kulay itim ang balahibo at nagbabaga ang mga mata. Anong klaseng aso ito? Bakit ang laki at paano ito nakapasok dito sa loob? Tanong ni Veron habang mahigpit na kumakapit sa bisig ng nobya. Hindi aso yan. Aswang yan, Veron. Mas lalong humigpit ang hawak ni Veron sa bisig ni Rodel. Biglang nanuyot ang kanyang lalamunan sa takot. Butil-butil na pawis ang tumagaktak mula sa kanyang noo. Nakita iyon ni Rodel. Kaya pinakalma niya ang nobya. Huwag kang matakot, Veron. Nandito ako. At poprotektahan kita anuman ang mangyari. Baka mapano ka. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Walang masamang mangyari sa akin, mahal ko. Huwag mo akong alalahanin. Kaya pumasok ka muna sa pinto na malapit sa atin. Ilak mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ako kumakatok. Bilis na! Sabay harang ng katawan. Sinugod ng malaking aso si Veron, kaya kailangan niya itong depensahan. Tumalon ito at kasabay ng pagtalon nito para abutin si Veron ay ang pagharang ni Rodel ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig na yakap ang malaking aso. Hinawakan niya itong huwag makawala at aatakihin na naman nito si Veron. Sige na, Veron, pumasok ka na dali. Utos niya sa nobya. Paano ka, Rodel? Umiiyak na tanong ni Veron. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko to. Sige na, bilisan mo na. Kaagad na binuksan ni Veron ang pinto at inila kaagad iyon. Habang si Rodel ay hinawakan ang katawan ng aso at buong lakas na iwinasiwas at itinapon sa dingding ng gusali. Pumulupot sa gilid ang nilalang matapos ang napakatinis na hiyaw nito dahil nasaktan. Tumayo si Rodel at nilapitan ito. Pareho tayo, kaya wag mo akong hamunin. Banta ni Rodel. Muling bumangon ang nilalang. Matalim ang titig kay Rodel. Pagkatapos ay muli na namang sumugod. Alerto lang si Rodel. At hanggat maaari ay ayaw niya itong saktan. Dahil ramdam niya na wala naman itong balak na saktan siya. Ngunit bigla itong sumugod muli, kaya napadepensa na namang muli si Rodel. Alam niyang babae ito, dahil hindi pa rin ito kaya ang kanyang lakas kahit nasaan yung tao lang siya. Galit na galit ito na parang leon na gusto siyang dakmain, ngunit hindi naman tumutuloy. Halatang tinatakot lamang siya. Hanggang sa bigla itong nag-anyong tao. Kabado si Rodel nang mapagtanto na kilala niya ito. Hindi siya nagkakamali. Ito si Sofia. Kahit natatakpan ang mukha nito ng mahabang buhok, ay kilala niya ang buong hubog ng katawan nito. Unti-unting umangat ang luhaang mukha ng dalaga. Unti-unting nahawi ang buhok na nakatakip sa mukha. Sofia, sambit niya. Umiling lang ito kasabay ng pag-iyak. Hindi ko matanggap, Rodel. Akala ko pinaglapit na tayo muli ng tadhana. Kasi sadyang pinag-cross ang landas natin dito. Ngunit malaman-laman ko na ang karelasyon mo ay ang boss pala natin. Anong laban ko sa kanya? Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Ito lang ang meron ako. Ito ako. At alam mong pareho tayo. Mga lahing aswang. Sofia, mahal ko si Veron. Hindi ang yaman at ang kapangyarihan niya. Dahil sa hawak niyang pera ang dahilan kung bakit ko siya minahal.
Hindi ako naniniwala sa iyo. Ang sabi mo, ako lang ang mamahalin mo. Ako lang ang natatanging babae na hahangaan mo. Nangako kang hihintayin ako. Naalala mo ba yun? Patawad, Sofia. Hindi ko inasahan na pwedeng magbago ang lahat. Hindi totoo yan. Talagang minahal mo ako at ang Veron na iyan ay dahil lamang yan sa pera. Kung kaya't pinatulan mo, hindi ba? Dati pa iyon. Lahat nagbabago, Sofia. Hindi lahat ng pangako natutupad. Iyan ang realidad sa mundong ito. Pero paano ako na umaasa sa muling pagbukas ng puso mo para sa akin? Tayo ang mas bagay, alam mo yun. Kahit aswang tayo ay may karapatan pa rin naman tayong magmahal ng tao, Sofia. Tanggapin mo na lang na matagal na akong nakamove on. At minahal ako ng isang normal na tao na mahal ko rin. Kaya maging masaya ka na rin para sa akin, Sofia. Rodel, tandaan mo ito. Ako lang ang nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Yang Bero na yan. Oras na malaman niyang isa kang aswang, tiyak akong pandidirihan ka niyan. Kaya utang na loob, habang hindi ka pa niya na-reject, layuan mo na siya. Sa akin ka na lang. Umiling si Rodel. Hindi niya magawang talikuran si Veron. Umaasa siyang tatanggapin siya ni Veron kahit pa man darating ang araw na malaman nito na isa siyang gabunan na aswang. Na sa isang taon ay may nagigising na halimaw sa kanyang katauhan. Umalis ka na, Sofia. Walang may makakaalam sa ating sekreto. Tandaan mong kapag nabunyag ang ating katauhan, pareho tayong mga nganib. Banta niya sa dalaga. Pero tandaan mong nandito ako. Dahil kailangan kitang bawiin sa kamay ni Veron, Rodel. Akin ka lang. Tayo lang ang karapat-dapat na magsama ng habang buhay. Hindi mo na ako pag-aari, Sofia. Pakiusap. Umalis ka na. Pinihit ni Rodel ang seradora kung saan nagtago si Veron. Lock ito, kaya maingat niyang kinatok. Buksan mo ang pinto, mahal ko. Tsaka lang tumalima si Sofia. Takot rin siyang maabutan ni Veron. Matalim ang mga titig nito kay Rodel. Hindi pa tayo tapos, sigaw nito. At nawala na lang bigla na parang bula. Biglang lumangit-ngit ang pinto. Bumukas ito at bumungad ang nag-aalala at takot na mukha ni Veron. Huwag ka nang matakot, mahal ko. Tumakas na ang aswang. Napaluha ang nobya sabay yakap sa kanya. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng sobra ng aswang na yon? Hindi naman, mahal ko. Nakailag naman ako. Pero may sugat ka. Sabay hawak nito sa braso ni Rodel. Wala to, mahal. Huwag mo itong alalahanin. Kaunting galos lang ito. Hindi pa rin mapakali si Veron. Inisip niyang baka may rabies ito kasi anyong aso. Napatawa lang si Rodel sa naging reaksyon ng nobya. Lihim ring nagbunyi ang kanyang puso dahil sa nakikitang sobrang pag-alala ng nobya. Sana laging ganito ka lang sa akin, mahal ko. Na kahit alam mo na aswang ako ay hindi pa rin magbabago ang pakikitungo mo sa akin. Sambit niya sa kanyang isipan. Sofia, bakit late ka ngayon? At saka bakit iika-ika kang maglakad? Tanong ni Veron sa kanyang bagong sekretarya. Nadulas po ako, ma'am. Medyo nabalian yata ako ng bewang kaya masakit. Sagot ni Sofia. Narinig iyon ni Rodel dahil saktong pumasok siya ng opisina ni Veron. Mag-ingat ka naman, Sofia. Kababaeng tao mo.
Bakit ka naman nadulas? Gayong lagi namang sinisiguro ng maintenance na tuyo ang sahig. Tsaka kapag anong madulas, sigurado naman akong nilalagyan iyon ng caution. Ikaw talaga, Sofia. Sige na, ipagtimpla mo kami ng kape ni Rodel. Litanya ni Veron. Hindi. Mabilis na sagot ni Rodel. Bakit hindi? Tanong ni Veron sa nobyo. Ilan sa mga empleyado ni Veron ay alam na ang tungkol sa kanilang relasyon. At dismayado si Veron. Dahil pakiramdam niya ay tila ba ayaw ni Rodel na malaman ng bagong sekretarya ang kanilang relasyon. Hindi na, mahal ko. Sabay lapit ni Rodel kay Veron para hagkan ito sa noo. Pagkatapos ay pinulupot ang mga kamay nito sa bewang ng nobya. Huwag na, Sekretary Sofia. Mag-o-order na lang kami sa labas. Ipapadeliver na lang dito. Umpisan mo na lang ang trabaho mo. Napangiti si Veron sa ginawa ng nobyo. Ang akala kasi niya ay ayaw ng nobyo na malaman ng sekretarya na magnobyo sila. Napakaganda din naman ang kanyang bagong sekretarya. Napaka-unique ng beauty nito at halatang maraming naggandara pa dito ng mga kalalakihan. Lalo na at may perpektong hubog ng katawan at dibdib. Kitang-kita ni Veron ang reaksyon ng kanyang sekretarya. Pakiramdam niya ay may iba sa pagitan ni Rodel at Sofia. Nang magpaalam si Sofia dahil may ihahatid na mga papeles at dokumento sa opisina ng HR, ay hindi maiwasan ni Veron na sumbatan ang nobyo. Bakit ayaw mo na ipagtimpla tayo ng kape ng sekretarya? Dahil galing probinsya iyang si Sofia. Huwag kang basta magtiwala. Mamaya aswang iyan. Gusto mo bang mahawaan? Mamaya marunong palang manggayuma iyan. Gusto mo bang mawalan ng nobyo? Tila nais matawa ni Veron sa sinabi ng binata. Saan galing iyan, mahal ko? Ano ka ba naman? Huwag kang ang negatibo. Walang aswang. Sa libro at telebisyon lang yan. Pero sige na, oo na. Hindi na tayo magpatimpla pa sa sekretarya ko. Palusot mo lang yan eh. Dahil ang totoo ay paborito mo talaga ang kape sa tapat natin. Ayaw mo lang umamin. Ngumiti lang si Rodel. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Ang mahalaga ay sumunod ito sa kanya. Isa lang naman ang iniiwasan niya. Dahil galit si Sofia sa nobya, ay baka hawaan nito ng pagiging aswang. Hindi gusto ni Rodel na mangyari iyon sa kanyang nobya. Mahirap maging aswang. Sobrang hirap na may halimaw na nagkukubli sa katauhan at kailangan pang magtago sa tao tuwing magigising na ang halimaw na iyon. Ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang nobya. 3:00 ng hapon nang magpaalam si Veron kay Rodel dahil sa importanteng meeting. May kliyente itong kakaharapin at marahil ay diretso na itong uuwi ng bahay. Gagabihin ka? Tanong ni Rodel dito. Oo yata, pero kasama ko naman ang aking sekretarya. Gagabihin ka at kasama mo si Sofia? Tila gulat na tanong ni Rodel. Oh, bakit? Para kang babae si Sofia. Anong ikakaselos mo? Hindi ko naman sinabing nagsiselos ako sa babae, mahal ko. Nag-aalala lang ako kasi gagabihin kayo. Ayos lang, mahal. Mag-iingat naman ako.
At saka, huwag kang mag-alala dahil tatawag ako sa iyo from time to time. Saan ba yan? Tanong ni Rodel. Ibinigay na lang din ni Veron ang buong address upang malaman ito at hindi na masyadong mag-alala. Nauna na si Veron sa kotse habang si Sofia ay may binalikan pang papeles dahil naiwan sa kanyang mesa. Saktong pagpasok niya sa loob ng opisina ni Veron ay mag-isa doon si Rodel. Akala ko ba umalis ka kasama si Veron? Tanong ni Rodel. Aalis pa lang kami ni ma'am. May naiwan kasi ako. Sagot nito sabay pulot ng isang brown envelope. Huwag na huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi ko magustuhan, Sofia. Oras na may gagawin ka kay Veron. Mananagot ka. 10 ng iyong pamilya, tandaan mo yan. Humakbang si Sofia palapit sa kanya. Paano kaya kung sabihin ko kay Ma'am Veron na dati kitang nobyo? At sasabihin ko na lang din na pareho tayong mga aswang para mas maaga niyang malaman ang iyong katauhan. Alam ko naman na hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa pagiging aswang mo. Kapag nalaman niya na isa kang aswang, sigurado akong isusuka kanya, isusumpa at pandidirihan. Biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Rodel. Hinawakan niya ang panga ng dalaga at galit na galit itong tinitigan. Halos nagbabaga ang mga mata ni Rodel na nilalabanan naman ni Sofia. Subukan mo lang na gawin yan. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ba? Gagawin kong impyerno ang buhay ng pamilya mo. Sisiguraduhin ko yan. Pananakot ni Rodel. Alam niya na nagiging makasarili na siya at mali iyon. Ngunit mahal niya si Veron. At kaya lang naman niya ayaw niya na malaman ito na isa siyang aswang. Ay baka natatakot talaga siyang isumba at pandidirihan ng nobya. Ano ba kasi ang mayroon sa Veron na iyan? Yaman? Iyan ba ang habol mo? Kasi kung sa ganda naman ay dihamag na mas maganda ako sa kanya. Umiiyak na sumbat ni Sofia. Hindi sa yaman o kagandahan makikita ang tunay na pag-ibig, Sofia. Kusang nararamdaman iyon. Bulag ang pag-ibig at lalong wala sa edad at kung ano pa man. Mahal ko si Veron, yun na yun. Makakaalis ka na. Pakiusap, Rodel. Ako ang mahalin mo. Tayo ang mas bagay. Umiiyak na pagmamakaawa ni Sofia. Umalis ka na, Sofia. Sigurado akong naiinip na si Veron. Kakahintay sa'yo. Napabuga ng hangin ang dalaga. Pagkatapos ay pinahid na ang luha at inayos ang sarili para lumabas. Naawa si Rodel para sa dalaga. Subalit nahanap na niya ang totoo niyang pag-ibig at hindi si Sofia iyon. Ang tagal mo, Sofia. Angil ni Veron pagkapasok ng dalaga sa kanyang kotse. Kasi naman, ma'am, ay... Teka, may problema ka ba? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Veron. Ay, hindi po ako umiyak, ma'am. Napuwing ito ng insekto, kaya masakit. Naluluha eh. Palusot ng dalaga. Kaya ka naman pala natagalan. Opo nga po, ma'am. Pasensya na talaga. O paano? Masakit pa ba? Nawala na po ang insekto, ma'am. Nailuha ko na. Alis na po tayo, ma'am. Pinatakbo na ni Veron ang kotse matapos sabihin ng kanyang sekretarya na ayos na ito. Naipit pa sila sa traffic kaya mas lalong ginabi ang dalawa.
Saktong papasok sila sa isang gusali kung saan kikitain ni Veron ang kanyang kliyente nang mag-text si Rodel. "Tapos na ba ang meeting ninyo?" Napangiti si Veron. Para itong teenager na kinilig. Samantalang nalamukot naman ang mukha ni Sofia. Alam nito na si Rodel ang ka-text ng amo at sobrang nagselos ito. "Kakarating lang namin, di pa kami nagkita ng kliyente ko." Sagot niya sa text ng nobyo at pagkatapos ay itinago na muli sa bag. Pagkaupo nila sa mesa na nakareserba para sa kanila, ay hindi maipinta ang mukha ni Sofia. "Ano bang nangyari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na ang bigat ng loob mo. Kitang-kita sa mukha mo. Napuwing ka ba talaga o may dinaramdam? Nag-away kayo ng nobyo mo?" Ay nako, kayo mga kabataan kasi ngayon. Ang hilig humanap ng gwapo tapos iiyak kapag niloko. Litanya ni Veron. "Ikaw po ba, ma'am? Ibig kong sabihin ay, ang swerte niyo po, ma'am. Minahal ka ng isang bata at gwapo. Mahal mo talaga ang nobyo mo, ma'am?" Tanong ni Sofia dito. Anong klaseng tanong iyan, Sofia? Hindi na ako teenager para maguluhan kung puppy love pa ba o totoo na. Siyempre totohanan na. I mean, paano kung iba pala ang katauhan niya? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin ay, paano pala kung ang nobyo mo ay kriminal? Iyon. Mamahalin mo pa rin? Napatawa ng mahina si Veron. What a question. Sofia, alam mo kahit ano pa siya noon dahil mahal ko siya, talagang tatanggapin ko. Kahit isa siyang aswang? Anong sabi mo, Sofia? Ibig sabihin, kahit isa siyang aswang, mamahalin mo pa rin siya? Hindi mapigil ni Veron ang mapatawa ng malakas. Sabay hampas sa balikat ni Sofia. Ikaw talaga, Sofia. Ang werdo ng isipan mo. Wala tayo sa pelikula ngayon ha. Totoong buhay ito. Hindi na naimik pa si Sofia sa sinabi ng amo. Kamuntik nang madulas ang bibig nito. Subalit hindi rin naman pala ito pakinggan ng amo. Tila nakalimutan na ni Veron ang ginawang pag-atake ng aswang sa kanya noong mga nakaraan. Bigla rin silang naging formal nang dumating ang kliyente ni Veron. Focus si Sofia sa pinag-usapan ng dalawa. Nailista niya lahat ang mga importanteng detalye ng pinag-uusapan ng mga ito. Matapos ang mahabang pag-uusap ay tagumpay na nakuha ni Veron ang kliyente. Pipirma na ito sa kanila ng kontrata. Mag-i-invest ito sa kanyang shipping business. Kaya laking tuwa ni Veron dahil sa panibagong tagumpay na naman iyon. Sa tuwa niya ay nagpasya siyang ilibre ng hapunan ang kanyang sekretarya. Naku po ma'am, ang mahal po dito. Hindi ko yata kayang bayaran ng mga ito. Nahihiyang sambit ni Sofia. Ano ka ba? Libre ko ito. Hindi kita pababayarin. May libre ba na ikaw ang magbabayad? Ikaw talaga, Sofia. Sige na, mag-order ka na. Lahat ng order mo ako ang magbabayad kaya huwag kang mag-alala. Hindi na nagdalawang isip si Sofia nang sabihin iyon ni Veron. Matapos maisilbi sa kanila ang order, ay tahimik silang kumain. Napatigil lang sa pagsubo si Veron nang bigla na namang mag-text si Rodel. Saan ka na? Napailing na lamang si Veron habang nagre-reply.
Dati naman ay hindi ito tanong ng tanong kung saan na siya dahil alam nitong may kasama siyang sekretarya. Matapos mag-reply na nasa isang restaurant siya sa tapat ng building kung saan sila nag-usap ng kanyang kliyente, ay nagpaalam siya sa sekretarya na magbanyo. Samantalang patakbong tinungo ni Rodel ang nasabing restaurant nang mabasa agad ng reply ng nobya. Nasa gusali kasi siya kung saan ito may kamiting kanina, ngunit wala na doon si Veron. Inikot ni Rodel ang kanyang mga mata. Hindi niya mahanap si Veron hanggang sa mahagilap ng kanyang mga mata ang dalagang si Sofia. Hindi man lang napansin ng ibang mga nakasalubong nito na nag-iiba na ang aura ng dalaga. Alam niyang may ginamit itong orasyon upang hindi makita ng mga ordinaryong tao. Nakabuntot lang dito si Rodel upang masigurong wala itong gagawin na masama kay Veron. Alam niyang hindi matanggap ni Sofia na si Veron ang kanyang piniling mahalin, kaya nanganganib ang buhay ng kanyang nobya. Wala man lang itong ideya na ang sekretarya lamang nito ang may gawa ng pag-atake. Nang pumasok ito ng banyo ay biglang naalarma si Rodel. Sigurado siyang naroon si Veron at ito ang sinundan ng dalaga. Mabilis siyang nag-invisible sa mata ng mga tao upang masundan ang dalaga. Hindi nga siya nagkamali dahil narinig niya ang sigaw ni Veron nang magulat ito sa anyo ni Sofia. "Halimaw! Aswang!" sigaw ni Veron. Dumadagundong ang boses ng halimaw ngunit wala man lang may nakarinig mula sa labas. Sigurado siyang dahil pa rin iyon sa gamit nitong orasyon. Pumasok si Rodel sa banyo na nasa anyong tila isang aso na may nakatayong paa. Mas lalo pa yatang natakot si Veron nang makita siya. Ngunit wala siyang magawa dahil kung hindi siya papasok na ganoon ang anyo, makilala siya ng nobya. Hindi na nagdalawang isip pa si Rodel na sugurin ang aswang na nasa harap ni Veron. Wala na siyang pakialam kung masasaktan niya ito. Dahil hindi rin naman ito papipigil na atakihin ang kanyang nobyang si Veron. "Lumabas ka na, bilis!" sigaw niya kay Veron. Tatayo na sana ito nang biglang harangin ng mabalahibong kamay ni Sofia. Balak pa nitong kalmutin si Veron, kaya mabilis na hinarang ni Rodel ang kamay nito. Muli na namang napatili si Veron ngunit hindi siya naabot ng mga kamay na may mahahabang kuko dahil naharang iyon ni Rodel. "Labas na!" utos ulit ni Rodel sa malakas na boses. Gumapang si Veron hanggang sa makarating sa pintuan ng banyo. Umiyak siyang bumalik sa mesa nila ngunit wala na roon si Sofia. "Nasaan ka na ba, Sofia?" sambit niya habang palingalinga. Nang hindi niya ito mahanap ay diretsyo na siya sa kanyang kotse. Inakala niyang nauna na roon ang kanyang sekretarya. Samantalang galit na galit si Rodel habang sinasakal si Sofia. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi ito nagmamakaawa. "Binalaan na kita, Sofia. Ngunit hindi ka nakinig. Talagang ginagalit mo ako. Hindi ako mangingiming patayin ka oras na uulitin mo pa ito, Sofia. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mong tangkain ang buhay ni Veron dahil ako ang magiging kalaban mo." "Bakit siya pa? Ako naman ang nauna, di ba, Rodel? Bakit hindi mo subukang hagilapin ang halaga ko sa puso mo?" "Mahirap bang intindihin, Sofia? Parte ka na lang ng aking nakaraan." "Hindi ako papayag. Mahal pa kita. Hindi iyon nagbabago." "Wala na tayo at ikaw ang tumapos niyon. Diyan ka na, Sofia. At gaya ng sinabi ko,
Huwag na huwag mong galawin si Veron. Wika niya sabay lakad patungo sa pintuan. Saktong bumukas ito at may pumasok na dalawang sopistikadang babae. At dahil pareho silang nasa ilalim ng orasyon, ay hindi sila nito nakita. Dire-diretso lang ang dalawa nang pumasok ng banyo. Samantalang si Rodel ay mabilis na hinanap ang nobya. Nang hindi niya ito mahagilap ay tumakbo na siya patungong parking lot. Saktong paalis na ang kotse ng nobya. Hinarang niya ito at nang tumigil na ito ay lumabas si Veron at patakbong lumapit kay Rodel. Kumusta ka? Anong nangyari? Kunwari ay tanong ni Rodel. Halika na sa loob ng kotse, mahal. Saad ni Veron. Sabay hila kay Rodel papasok ng kotse. Bakit ang lamig ng kamay mo? Tanong ni Rodel. Mamaya ko ikwento. Tanging sagot nito. Muling binuhay ni Veron ang makina habang nagmamaneho ay hindi nito maiwasan ang hindi maiyak. Bakit? Anong problema? Nasaan na ang sekretarya mo? Mahabang kwento, Rodel. At hindi ko alam kung bakit lagi akong sinusundan ng aswang. Dati mabuti na lang at kasama kita. Kanina, hindi ko alam kung sino ang aswang din na tumulong sa akin. Ang gulo, Rodel. Hindi ko may paliwanag. Bakit parang may galit sa akin ang aswang na iyon? Hinaplos ni Rodel ang likod ng nobya. Parang gusto na niyang sabihin dito ang lahat ngunit wala pa siyang lakas ng loob. Lagi mo lang sambitin ang nasa taas kapag umatake na ang sinasabi mong aswang mahal ko. Pagdating sa bahay ay tinawagan kaagad ni Veron ang kanyang sekretarya. Nag-alala siya dahil hindi man lang niya ito mahagilap sa restaurant. Sino yan, mahal? Tanong ni Rodel nang makitang may tinatawagan si Veron. Si Sofia. Nag-alala ako para sa kanya. Sana hindi natin siya iniwan doon. Baka na paano iyon. Bakit kaya hindi sinasagot ang tawag ko? Sagot ni Veron. Hayaan mo na yon. Alam na niyon kung paano pauwing bahay. Rodel naman, babae si Sofia. Kung nagkalat ang mga aswang, mas lalo na ang mga adik. Kaya nag-alala ako para sa kaligtasan niya. Tila bigla ring nakaramdam ng pag-alala si Rodel. Kahit galit siya sa ginawa nito kay Veron, ay may nakaraan din naman sila. At naging mabait din noon ang dalaga sa kanya. Kaya nang sagutin nito ang tawag ni Veron ay tila nabunutan din ng tinik ang binata. Ano ka bang babae ka? Saan ka ba nagpunta at hindi kita mahanap kanina? Tanong ni Veron sa kabilang linya. Kasi ma'am, hinanap din kita. Hindi rin kita makita kaya malamang ay nagkasalisi tayo. Sagot ni Sofia sa kabilang linya. Malinaw iyong narinig ni Rodel dahil naka-loudspeaker. Tahimik lamang siya ngunit mabigat ang loob niya. Hindi niya alam kung paano mawala sa kanilang landas ang dalaga. Sigurado siyang hindi ito titigilan si Veron. Hindi rin naman niya direktang masabi kay Veron na isisanti na si Sofia. Sigurado siyang ilalaglag din siya nito. Takot din siyang mailantad kay Veron ang kanyang katauhan at baka pandidirihan siya nito at ipagtabuyan. Mukhang nagkasalisi nga tayo. O siya, saan ka na ba ngayon? Tanong ni Veron. Malapit na sa bahay, ma'am. Huwag mo na akong alalahanin at magpahinga na kayo. Dahil alam ko na pagod kayo. Sige, salamat Sofia. Oo nga pala, ingat ka.
at baka mapagtripan ka ng aswang o di kaya naman ay mga adik. Napatawa si Sofia sa sinabi ni Veron. Ito na rin ang pumatay ng linya kaya ibinaba na ni Veron ang hawak na cellphone. Napansin ng biyuda na tila balisa ang nobyo kaya nilapitan na niya ito. Alam mo, ilang araw na kitang napansin na parang kakaiba. Ayos ka lang ba? Para namang may nais kang sabihin. Huwag ka namang mahiya sa akin. Magkasintahan tayo. Alalahanin mo iyon. Kailangan mo ba ng pera? Tanong pa nito kay Rodel. Mahal naman. Hindi ko kailangan ng pera. Maayos ako. Ikaw tong inalala ko eh. Bakit? Paanong hindi ako mag-alala sa'yo? Isipin mo nga mahal. Ilang beses ka na bang inatake ng aswang? Paano kung sa susunod ay walang may magliligtas sa'yo? Paano ka? Natahimik si Veron. Hindi niya din maipaliwanag kung bakit parang may isang aswang na may galit sa kanya. Rodel, masama ba akong amo? Tanong nito sa nobyo. Hindi. Napakabuti mo mahal ko. Kaya paanong natanong mo ang bagay na ganyan? Napabuntong hininga si Veron. Matagal bago siya nagsalita. Baka kasi isa sa mga empleyado ko ay aswang at may lihim na galit sa akin dahil masama akong boss at hindi marunong makisama sa kanila. Lumapit si Rodel sa nobya. Niyakap niya ito mula sa likod at hinagkan ang ulo. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Hindi ka masamang boss. Kung may nagtatangka man sa'yo, hindi iyon ang dahilan. Ano? Napabuntong hininga si Rodel. Hindi niya kayang magtapat kaya tanging iling lang ang naging reaksyon niya. Kinabukasan ay tinanghali sila ng pasok sa opisina. Nagtaka si Veron dahil may nakatimpla ng kape sa mesa at dalawa iyon. Malamang ay para sa kanila ni Rodel. Magandang umaga ma'am. Naipagtimpla ko kayo ng kape ni... Hindi niya alam kung ano ang itawag kay Rodel sa harap ng amo, kaya napatigil ito sa pagsasalita. Si Veron na ang tumapos sa sasabihin nito. Kuya Rodel na lang ang itawag mo. At bihira lang kayo ang nakakaalam na nobyo ko si Rodel. Ayaw ko kasi na pagchichismisan ng iba ang buhay namin ni Rodel. Sana maintindihan mo iyon. Paliwanag ni Veron kay Sofia. Oo naman ma'am, naiintindihan ko yun. Sige ma'am, magkape ka na ng mainitan din niyang tiyan mo. Dadamputin na ni Veron ang nasa tasa at ilalagay na nito sa bibig ang tasa. Ngunit saktong papasok si Rodel at mabilis na lumapit sa kanyang nobya. Ano yan? Huwag kang basta uminom mahal. Saway niya dahil patuloy lang si Veron at nais yata talaga nitong tikman ang timplang kape ni Sofia ay patakbo nang lumapit si Rodel. At sinadyang agawin iyon at inilaglag sa sahig ang tasa na hawak ni Veron. Mahal naman, bakit mo ginawa iyon? Inis na tanong ni Veron. Halos lumuwa na rin ang mga mata ni Sofia habang nakatitig ng masama kay Rodel. Galit na galit ito sa binata dahil sa ginawang pagtapon niya ng kape na nais nitong ipainom kay Veron. Sinabi ko na hindi ba? Huwag ka basta magtiwala kahit kanino dito. Galit at matigas na wika ni Rodel. Biglang napahagulgol si Sofia, kaya biglang naantig ang puso ni Veron. Mahal naman, kahit pa si Sofia. Mabait naman siyang bata ah. Bakit ba ang bilis mong magtiwala, Veron? Huwag kang pakampante sa mga mababait. Saad ni Rodel.
Mas lalong nagpupuyo sa galit si Sofia at hindi na nito napigilan ang bibig. Bakit ganyan na lang kasama ang tingin mo sa akin? Hindi kaya't ikaw ang may tinatago at hindi ako? Biglang tanong ni Sofia. Natigilan si Rodel sa sinabing iyon ng dalaga. Habang si Veron naman ay dismayado sa isinagot ni Sofia. Huwag mong sabihin iyan kay Rodel. Respetuhin mo siya dahil siya ang aking nobyo. Dismayado ako sa ginawa mo, Sofia. Akala ko pa naman ay sobrang bait mo. Bakit ganyan mo sagutin ang kuya mo? Muling napahigbi si Sofia. Sabay hingi ng paumanhin kay Rodel at kay Veron. Umayos ka na. Oo nga pala, Sofia. Napano iyang leeg mo? Bakit ang laki ng pasa? Mukha kang nasakal. May adik ba na gumawa niyan sa'yo? Tanong ni Veron sa dalaga. Huwag mo nang pansinin ito, ma'am. Wala lang to. Hindi na nga iyon pinansin ni Veron. Nagsimula na siyang umpisahan ang mga nakatambak na trabaho. Samantalang si Rodel ay abala rin sa nakatoka sa kanyang trabaho. Sa huling palapag si Rodel at wala nang masyadong tao sa palapag na iyon. Dahil stock room at madalas ay mga bodigero lang ang umaakyat doon. Kasama na si Rodel. Dati ay isa lang siyang utility staff. Ngunit sa huli ay sinanay siyang maging bodigero. At sa huli ay siya na ang may hawak ng susi para sa mga kwarto na nasa huling palapag. Habang abala siya sa pag-iimbentaryo, ay nagulat siya nang biglang pumasok si Sofia at bigla na lang siya nitong niyakap mula sa likod. Sofia, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Rodel. Inaral ko na lahat ang mga galaw mo dito. At kapag ganitong oras, alam kong nandito ka para mag-iinventaryo kaya inakyat na kita. Ano nga ang kailangan mo? Pwede ba, Sofia? Tigilan mo na ako. Hindi. Kailangan mong sundin ang gusto ko dahil kung hindi, pareho tayong mahuhuli. Kuha mo. Pananakot ni Sofia. Anong pinagsasabi mo? Anong gusto? Akala ko ba matalino ka, Sofia? Bakit ka ba nagkaganyan? Naging tanga lang naman ako dahil sa iyo, Rodel. Dahil minahal lang naman kita ng sobra. Pero wala lang. Wala na akong halaga para sa iyo. Dahil matagal na tayong tapos, matagal na tayong wala. Kaya ano pa ang inaasahan mo? Tanong ni Rodel. Iyon ang maliwanag na pumasok sa tenga ni Veron. Nakita kasi niya si Sofia na walang lingon at patuloy sa paglalakad patungo sa huling palapag. Kaya lihim niya itong sinundan. Sabihin niyo, anong ibig sabihin nito? Mahal, magpapaliwanag ako. Si Sofia, parte siya ng nakaraan ko. Umpisa ng kanyang kwento. Kitang-kitang pagiging dismayado ni Veron. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Dahil takot siyang malaman ang totoong katauhan mayroon kami. Si Sofia ang sumagot. Anong katauhan? Rodel, anong mga itinatago mo sa akin? Tanong ni Veron sa nobya. Ako ang tanungin mo dahil ako ang makakasagot sa mga tanong mo, Ma'am Veron. Sofia, sumusobra ka na. Bakit ka ba nandadamay? Galit na tanong ni Rodel.
Dahil tayo lang ang nababagay, Rodel. Pareho tayong aswang. Pareho tayong hindi nabibilang sa mga tao. Buo ang loob na sagot ni Sofia. Tumigil ka na, Sofia. Saway dito ni Rodel. Hindi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sige. Siguro nga ay kailangan na rin niyang malaman ang katotohanan. Upang tigilan mo na ang pang-aatake sa kanya, Sofia. Tahimik lang si Veron na nakikinig sa dalawa. Nasa mukha nito ang hindi maipaliwanag na ekspresyon ng mukha. Galit, pagkagulat o pagkamuhi. Biglang naging anyong malaking aso si Sofia. Napaatras si Veron sa takot. Dahil ito ang kanyang nakita noong unang inatake siya ng aswang. Ikaw ang aswang na iyon. Ikaw ang may masamang balak sa akin. Nanginginig na wika ni Veron. Nilapitan ito ni Rodel at niyakap. Huwag kang matakot, mahal ko. Ako ang nilalang na laging nakadepensa sa'yo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang masamang balak niya laban sa'yo. Wika ni Rodel na iniharang pa ang katawan sa harap ng nobya. Bakit ba hindi mo ako magawang ibigin mo, Rodel? Dahil ba mayaman ang babaeng iyan? Samantalang ako ay mahirap lang na kagaya mo. Galit na tanong ni Sofia. Anong pinagsasabi mo, Sofia? Kahit kailan ay hindi nangyari na naghangad ako ng yaman o anuman sa mundong ito. Minahal ko si Veron dahil naging mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Pero niloko mo siya. Tinago mo sa kanya ang iyong katauhan. Hindi mo sinabi na isa kang aswang. Dahil mahal ko si Veron. Natakot akong kapag malaman niya na isa akong aswang ay pandidirihan niya ako. Ngunit kailanman hindi ako naging masamang aswang. Wala akong inabusong tao o inargabyado. Depensa ni Rodel sa sarili. Tumahimik kayo. Umalis ka sa poder ko, Sofia. Lakas loob na sigaw ni Veron. Hindi. Kung ayaw mong bitawan si Rodel sa kabila ng iyong nadiskobring katauhan namin, pues, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi sa iyo. Galit na sigaw ni Sofia. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Aswang ka na ba? Baliw ka pa? Puna ni Veron. Ganoon. Pues makikita mo kung paano ang galit na isang baliw na tulad ko. Tumakbo ito palapit kay Veron at kay Rodel. Nang nasa malapitan na ay, lumundag ito upang maabutan si Veron. Subalit mabilis na naiharang ni Rodel ang kanyang sarili. Rodel! Sigaw ni Veron nang makitang bumulagta ang nobyo. At nakapaibabaw si Sofia na noon ay nasa anyong malaking aso. Pinilit ni Rodel na yakapin ito. Buong lakas ng paghawak upang hindi ito makawala. Tumakas ka na, Veron. Ako na ang bahala sa kanya. Utos ni Rodel sa nobya. Hindi kita iiwan. Ayokong mapahama ka. Alalahanin mong isa rin akong aswang. Kayang-kaya ko siya kaya pakiusap. Iligtas mo ang iyong sarili. Mabilis na tumalikod si Veron. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang nilingon ang kanyang nobyo. Mag-ingat ka, mahal. Maghihintay ako sa iyo sa kotse. Saad ni Veron, tsaka mabilis nang bumaba. Wala nang ibang naroon sa gusali bukod sa naiwang janitor at security guard. Hindi rin naman siya pwede na humingi ng tulong sa mga ito. Baka mabisto na ang kanyang nobyo ay isang aswang. Hindi niya sigurado kung may alam ang mga ito sa relasyon nila Rodel. Pero kailangan pa rin niyang mag-ingat upang huwag mabulgar ang katauhan ng nobyo. Aminado siyang nalilito siya sa nalamang sekreto ng nobyo. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal dito. Hindi na siya teenager pa
para sa mga turn off dahil sa negatibong katangian ng taong kanyang minamahal. Kaya isa lang ang napagtanto niya ng mga sandaling iyon. Ano man ang katauhan ng kanyang nobyo, ay kaya niya iyong tanggapin. At hindi niya matanggap kung may ibang aagaw dito. Magkakamatayan sila at lalaban siya, kahit pa aswang ang kanyang kabangga. Naalala niya ang baril na nasa kanyang security guard. Mabilis siyang lumapit dito at hiniling ang nakasukbit na baril sa tagiliran ng security guard. Isang beses lang, Manong Guard, at sa loob naman. Pangako ibabalik ko kaagad. Dahil siya ang boss, walang alinlangan ng guard na ibinigay sa kanya ang hawak nitong baril. Lakad-takbong tinungo ni Veron ang kinaroroonan ng elevator. Mabilis din siyang nakarating ng itaas at naabutan pa niya ang nobyo na hirap lumaban sa dalaga. Hindi nagpakaanyong aswang si Rodel. Lumaban siya bilang anyong tao kay Sofia. Ako ang harapin mo, Sofia, sigaw niya. Nabaling sa kanya ang tingin ng dalaga. Galit na galit pa rin ang aura ng mukha nito. Veron, anong gagawin mo? Tanong ni Rodel na puno ng pag-alala. Papatayin ko ang halimaw na iyan kung hindi niya tayo titigilan. Ang bala ng baril na ito ang magpapatigil sa kanyang kabaliwan. Sigaw ni Veron. Veron, huwag mong gagawin iyan. Saway ni Rodel. Bakit, mahal? Bakit ayaw mong mapatay ko ang aswang na ito? Mahal mo pa rin ba siya? Ano? Totoong sinabi niya na yaman ko lang ang habol mo. Veron, hindi sa ganoon. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ramdam at alam mo yan. Huwag mo sanang pagdudahan ang pag-ibig ko sa'yo. Isa lang naman ang gusto ko. Iyon ay ang manatiling malinis ang mga kamay mo. Ang pagkatao mo. Huwag mong dungisan ang iyong sarili dahil lang sa babaeng iyan. Ayaw kong pumatay ka. Mahabang litanya ni Rodel habang pilit na hinahawakan at sinasakal ang leeg ni Sofia na noon ay anyong aso pa rin. Pero Rodel, hindi niya tayo titigilan. Tingnan mo nga, puro kalmot ang iyong mukha at leeg. Ang dami mo ng sugat maging sa kamay. Walang hiya ka, Sofia. Ako ang harapin mo. Sigaw pa niya sa halimaw. Nagpupumilit namang makaalis si Sofia sa mga kamay ni Rodel. Sinabing tigil na, Sofia. Sigaw ni Rodel sabay layo ng katawan mula kay Sofia. Habang hawak pa rin ito sa leeg. Umikot siya ng ilang beses kasama ito. At matapos ang ilang ikot ay binitawan niya ang hawak na katawan ng aswang. At sabay tilapon ang katawan nito sa matigas na dingding. Napahiyaw si Sofia sa sakit nang tumama ang kanyang ulo sa dingding. Tumagas ang maraming dugo mula dito at unti-unting nanghina ang dalaga. Sinabi ko na sa iyo, Sofia. Pinilit mo kasi akong maging marahas. Sambit ni Rodel. Maingat na ipinikit na Sofia ang kanyang mga mata kasabay ng pag-agos ng mga luha sa mga mata niya. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Pagkatapos sabihin iyon ay bigla na lang nawala ang katawan ng dalaga. Nasaan na? Paikot-ikot si Veron para hanapin ang katawan ni Sofia. Bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Mukhang natakasan tayo. Sagot ni Rodel. May ganoon ding kakayahan ng mga aswang. Paano tayo nito, Rodel? Sigurado akong hindi tayo titigilan ng babaeng iyon. Napahilamo si Rodel. Hindi pumasok sa isipan niya na pwedeng gamitin ni Sofia
ang kaalamang orasyon para protektahan ang sarili. Sigurado siyang hindi pa ito titigil sa panggugulo sa kanila at hindi nito titigilan ang kanyang nobya. Pasensya na mahal ko, pero huwag kang matakot dahil nandito ako palagi. Nakabantay lang ako sa posibleng gagawin ng babaeng iyon. Saad ni Rodel. Tahimik lang si Vero na nakatingin sa mukha ng nobyo. Lumapit si Rodel at niyakap ang nobya. Patawad kung naitago ko ang aking katauhan sa iyo. Natakot kasi ako na baka kamuhian mo ako sakaling malaman mo ang aking katauhan. Nahihiyang sambit ni Rodel. Ang bilis nga ng mga pangyayari eh. Dapat pagkamuhi ang nararamdaman ko sa iyo. Dapat nandidiri ako sa iyo. Pero bakit hindi ko magawa? Hindi ko alam kung bakit takot akong mawala ka sa paningin ko. Pagkaramdam ko, sa iyo na umiikot ang aking mundo. Naks, nakakaingit no? Napangiti si Rodel sa narinig. Akala kasi niya ay pandidirihan nga siya nito. Laking pasalamat niya dahil sa kabila ng lahat, ay mahal pa rin siya ng nobya. Handa akong maging aswang sa kabila ng pagiging aswang mo, Rodel. Alam ko na ikaw ang lalaki na para sa akin. Hindi ka pa dumating sa buhay ko ay inilahad ka na sa akin ng Panginoon tungkol sa aking panaginip noon. Ikaw ang lalaki sa aking panaginip at iyon ay sinyalis na ikaw ang magiging kasama ko habang buhay. Sana handa ka rin na pakasalan at tanggapin ako, Rodel. Halos lumundag ang puso ni Rodel sa sobrang saya ng mga sandaling iyon. Siya lang yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung naging mabuting nilalang ba ako. Aswang ako at isinumpa ng langit. Kaya pagkaramdam ko ay wala akong karapatan na magkaroon ng ganitong buhay. Hindi, Rodel. Napakabuti mo. Sa loob ng ilang buwan ng pagsasama natin, nakikita ko ang napakabuti mong puso. Sana nga, biyayaan pa tayo ng anak para naman matawag na tayong isang buong pamilya. Iyan din ang pangarap ko, Veron. Sana magkaroon tayo ng anak. Napayakap ng mahigpit si Veron sa nobyo. Umuwi silang masaya lalo na si Rodel. Isang magandang simula iyon dahil naging bukas ang kanyang katauhan sa kanyang nobya. Na magiging asawa na rin dahil inalok na siya ni Veron ng kasal. Dapat nga ay siya ang gagawa niyon. Subalit ayos na rin dahil iyon din naman talaga ang gusto niya. Pinangunahan lang siya ng mahinang kalooban. Lumipas ang 2 buwan na naging tahimik ang buhay nila. Araw iyon ng kasal nila at pareho silang sabik dahil magiging legal na silang mag-asawa. Isa na lang ang hiling ni Rodel at iyon ay ang magkaroon na nga sila ng anak. Kailan pa kaya matutupad ang isa ko pang hiling? Tanong ni Rodel sa asawa niya isang gabing matapos ang isang umaga habang nasa harap sila ng pagkain. Ano bang hiling iyan? Ang magkaroon tayo ng anak. Bakit kaya hindi pa tayo makabuo? Hindi nga ba? Anong ibig mong sabihin, mahal? Ngumiti si Veron sa naging tanong ng asawa. Sorpresa sana ito kaso ay mukhang atat ka na talaga. Parang nahulaan ko ah. Ibig sabihin ba niyan ay mayroon na? Nakabuo na tayo, asawa ko. Napangiti si Veron sa malambing na tanong na iyon ng kanyang asawa. Oo, mahal. Magkakaroon na tayo ng anak. Diretsyong tumayo si Rodel sa kanyang kinaupuan at nilapitan ng asawa sa bayakap dito ng buong higpit.
Salamat, Veron. Kaya pala sobrang bango mo palagi. Sambit niya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya napigilan ang emosyon sa mga sandaling iyon. Wala ring mapagsidla ng kanyang tuwa dahil sa magandang balita na hatid ng asawa. Bakit ka naman umiyak? Kunot noong tanong ni Veron. Sobrang saya ko, mahal. Hindi ko akalain na ang isang kagaya ko ay pwede pang magkaroon ng magandang buhay. Minahal ako at tinanggap ng buo ng taong sobrang mahal ko. At ikaw yun, Veron. Sobrang swerte ko sa'yo. Napangiti si Veron, sabay haplos sa likod ng asawa. Siyempre, swerte rin ako sa'yo, mahal ko. Kami nang magiging anak natin. Bihira na lang sa mundong ito ang lalaking matapat. Alam mo bang ang namatay kong asawa ay puro sakit sa puso ang bigay sa akin noon? Palekero, babaero, lahat na lang ng bisyo pinapasok. Magaling nga iyon humawak ng negosyo kaso ay magaling din magmaneho ng oras. Alam niya kung paano gawa ng schedule ang mga babae niya at ako na legal na asawa. Kaya siguro kinuha na lang siya sa akin ng Panginoon ay upang magkaroon naman ako ng kaligayahan. Mahabang kwento ni Veron. Nakaraan na iyon, mahal. Kalimutan mo na at ganyan talaga ang buhay. Mararanasan talaga natin lahat. Ako din naman noong iniwan ako ni Sofia dahil pinili niya ang utos ng kanyang mga magulang. Sobrang nawasak ang buhay ko noon dahil hindi ko matanggap ang kabiguan. Naisip ko na may mga tao talaga na binibigyang halaga ay ang pangarap at pera lang. Pero hindi ko inasahan na aabot sa pangyayari na magkakagusto ako sa isang mayaman na kagaya mo. Nagdalawang isip pa rin naman ako noon na makipaglapit sa iyo dahil alam ko kung ano ang magiging unang pananaw ng mga tao sa paligid. Kaso ay hindi ko rin yata mapigilan ang tinatawag na destiny. Sa iyo talaga ako nakatadhana, Veron. Ramdam ko iyon. Napangiti ang babae habang yakap siya nito. Maging si Veron ay ganoon ang napagtanto. Naging tahimik at masaya ang kanilang pagsasama. Wala nang Sofia ang nanggugulo sa buhay nilang mag-asawa. Naging paribado rin ang kanilang buhay. At halos lahat ng mga tauhan sa kumpanya ay walang alam sa kanilang totoong estado. Secret marriage kasi iyon. Naging kampante pareho ang dalawa dahil pareho silang panatag at may tiwala sa isa't isa. Ngunit sadyang umiikot ang mundo. Gaano mo man gagawing lemonade ang isang maasim na lemon na naibato na sa'yo, sadyang may maibabato pa rin ilan na namang lemon na kailangan mong gawan ng paraan kung paano pasarapin at bigyan ng masarap na timpla o lasa. Dominic? Gulat na tanong ni Veron kasabay ng pamumutla. Diyos ko, patawad naman kung hindi ko nadalaw ang una kong asawa. Hindi man lang ako nagpaalam na mag-asawa na akong muli. Minumulto tuloy ako ngayon. Sambit ni Veron na nakayuko at nakapikit habang nakaupo sa kanyang mesa. Anong multo? Ako ito ang asawa mo at buhay ako, Veron. Anong multo? Ako ito ang asawa mo at buhay ako, Veron. Anong bagong asawa? Nakanganga si Veron habang unti-unting inaangat ang tingin sa lalaking kaharap. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip, Veron. Ako si Dominic, ang iyong asawa. Unti-unting tinakasan ng lakas ang buong katawan ni Veron hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang ulirat at biglang dumilim ang paligid. Nagising si Veron sa kanyang pribadong kwarto sa kanyang opisina. Nasa harapan niya ang kanilang pribadong doktor na noon ay matamis na nakangiti sa kanya. Pagbati, Madam Veronica.
2 buwan ka ng buntis. Wika ng doktor. Naumid ang dila ng ginang. Alam niya iyon dahil nakalapit na siya sa isang OB-GYN. Nalaman patuloy nito ang kanyang pagdadalang tao. Ang naisa na niya ay gawing pribadong maging ang kanyang pagbubuntis. Ngunit mukhang maikalat yata ito ng maaga. Hindi mo naman sinabi na buhay pala si Sir Dominic. Itinago niyo pala siya ng ilang taon. Paano niyo nagawa iyon? Hindi nakapagsalita si Veron. Pinangunahan na yata siya ng mga ito. Gising ka na pala, mahal, bungad ni Dominic. Hindi nagsalita si Veron. Tila dismayado siya nang makita ang mukha ng dating asawa. Tumanda ito ng doble at umitim, maputla at payat. Ngunit alam niya na ito talaga ang dati niyang asawa, na hindi niya alam kung bakit buhay pa ito. Gayong pinaglamayan na niya ito, 8 taon na ang nakaraan. Sino ang lalaki sa lamay? Sino ang inilibing ko? Niloko mo ako, Dominic. Patawad, Veron. Nagkunwari akong patay. Sinadya ko talaga iyon upang makatakas ako sa ating relasyon noon. Sinunog ko ang kotse kasama ang isang binili kong hindi na-claim na bangkay sa punerarya upang linlangin ang lahat na totoong patay na ako. Akala ko kasi noon, si Maria na ang lahat sa akin. Yun pala ay pera ko lang ang kanyang habol. Ngayong wala na akong pera at may cancer sa atay, iniluwanan niya ako. Nagsisisi ako kung bakit nagawa pa kitang lukuhin. Bumalik na tuloy sa akin ngayon ang lahat. Patawad, Dominic. Kasalanan mo ito. At wala na akong nararamdaman para sa iyo. Nasaan na ba ang aking asawa? Nasaan si Rodel? Tanong ni Veron. Hindi ako papayag. Ako ang unang asawa kaya ako ang mas may karapatan sa iyo. May death certificate akong pinanghahawakan, Dominic. Magpapatunay na patay ka na ng ilang taon bago ako magpakasal sa iba. Kaya wala kang maikakaso sa akin. Hindi ko naman sinabing kakasuhan kita, Veron. Ang gusto ko lang ay mabawi ka sa lalaking sinasabi mo na bagong asawa. Hindi ako papayag. Biglang singit ni Rodel. Bagong dating ito galing sa bodega para sa isang malakihang inventaryo sa kanilang bodega. Ako ang asawa ni Veron at kaming dalawa ang nagmamahalan. Kaya pakiusap, huwag mo na kaming guluhin pa. Dugtong pa ni Rodel. Tumawa lang ng pagak si Dominic, sabay pinasadahan ng tingin si Rodel mula ulo hanggang paa. Sa tingin ko, pera lang ni Veron ang habol mo. Alam mo bang akin ang kumpanya na ito? May karapatan akong agawin ito kasama ang asawa ko. Pagyayabang ni Dominic. Oo, pwede mong angkinin lahat ng yaman. Ngunit hindi si Veron. At lalong hindi ang pagmamahal niya na nakalaan lamang sa akin. Matigas na wika ni Rodel. Muling humalakak ang Ginoo. Hindi mapigil ni Rodel ang sarili at naging pikon siya sa mga sandaling iyon. Maging si Veron ay hindi inasahan ang ginawa ng asawa. Bigla na lang itong naging malaking aso na kulay itim at nagbabaga ang mga mata. Napaatras si Dominic. Hindi ako pumapatay. Ngunit sa ngalan ng pag-ibig ko sa aking asawa, hindi ako manghingimi na patayin ka. Dahil hindi ako makakapayag na basta mo na lang kunin sa akin ang babaeng minahal ko. Binigyan ka na ng pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo lang. Ngayon, ganoon mo na lang kadaling bawiin. Hindi pwede iyan. Butil na mga pawis ang lumabas mula sa noo ni Dominic.
Maging ang liig nito ay puno ng pawis at halata ang panginginig nito. Malapit na si Rodel sa harapan ng lalaki at matalim ang mga titik. Naghanda rin si Rodel para umatake sa lalaki. Rodel, wag. Ikaw ang nagsabi sa akin na wag nating dungisan ang ating mga kamay sa kanila, hindi ba? Layuan mo siya. Hayaan mo ng Panginoon ang sisingil sa lahat ng pagkakasala niya. Pero aagawin ka niya sa akin, sagot ni Rodel. Hindi mangyayari iyon. Ako ang may hawak ng desisyon ko. Ikaw lang ang mahal ko. Iyan ang paniwalaan mo, sagot ni Veron. Anong pumasok sa utak mo at pumatol ka sa isang aswang, Veron? Tanong ni Dominic. Oo, Dominic. Aswang si Rodel. Aswang ang asawa ko, subalit minahal niya ako at totoo iyon. Kailanman ay hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. Maalaga at totoo siya sa akin, sagot ni Veron. Rodel, tama na, parang awa mo na. Lumapit ka nga sa akin, utos ni Veron sa asawa. Muling bumalik sa pagiging normal si Rodel. Tahimik itong humakbang palapit kay Veron. Sabay yakap dito. Walang makakapaghiwalay sa atin, mahal ko. Hindi ko bibitawan ang pangako sa iyong sasamahan ka sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan, saad ni Veron. Umalis ka na, Dominic. Hayaan mo na kami. Parte ka na lang ng aking nakaraan. Hindi mo ako masisisi kung bakit ko nagawang magmahal at magpakasal sa iba. Ikaw ang may gawa nitong lahat. Matigas na wika ni Veron. Huwag kang mag-alala. Ipapagamot pa rin kita. Hindi kita pababayaan hanggang sa gumaling ka at tuluyan ng makabangon, dagdag pa ni Veron. Pero ako ang totoo mong asawa, Veron, reklamo ni Dominic. Noon yun. Noong hindi ka papatay sa paningin ko. Ikaw din naman ang gumawa nito, Dominic. Pinaniwala mo ako sa kagaguhan mo. Kasalanan ko ba kung patay ka ng tuluyan para sa akin? Hindi na imik si Dominic. Laylay ang balikat na umalis para iwanan ang dalawa. Hanggang sa isang umaga ay dumating ito sa bahay ni Veron. Humingi ng kapatawaran at tinanggap ang alok ng ginang na ipagamot ang sakit nito. Walang naging problema para kay Rodel, dahil alam niyang noon pa man ay maawain talaga si Veron. Tiwala rin siya sa pag-ibig nito sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ng pagpapagamot kay Dominic, ay unti-unti nang bumalik ang dating postura nito. Hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Hinati rin ni Veron ang yaman at ari-arian na mayroon siya at ibinigay iyon kay Dominic. Nais niyang magsimula itong muli sa bagong buhay na mayroon ito. Hanggang sa isinilang na ni Veron ang kambal na anak nila ni Rodel. Matatawag na isang buo at matatag na pamilya sila matapos ang kanilang pinagdaanan. Wala na ring Sofia pa ang talagang nagparamdam at nanggulo sa kanilang pagsasama bilang buhay mag-asawa. Marahil ay tanggap na talaga nito ang kasawian, na talagang hindi na nito muling mabawi pa ang dating kasintahan. Dahil may nagmamay-ari na ng puso nito. Parang kailan lang, mahal ko. Ang laki na ng mga kambal natin, puna ni Veron. Oo nga eh, at parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi ko inasahan na may isang Veron na ubod ng ganda, ubod pa ng bait, at ubod ng yaman ang magkakagusto sa isang Rodel, na isa nanganghampas lupa, isa pang aswang. Rodel naman, kung laitin mo naman ang sarili mo. Totoo naman. Mahal kita, Rodel. Yun na yun. Huwag mong isipin ang mga negatibong bagay.
Kaya sobrang nagpasalamat ako, mahal ko. Ang swerte ko naman sa'yo. Sobra. Napangiti lang si Veron, sabay yakap ng sobrang higpit sa asawa. Ika nga nila, hindi lahat ng tao deserve ng second chance sa isang relasyon. Mahalaga na iproseso mo ng tama ang iyong mga emosyon upang hindi ka matrap sa pattern ng paghihiwalay at muling pagsasama ng walang katapusan. Mas madalas kaysa sa hindi, ito ay ang trauma na nagpapanatili sa mga tao na nahuhook sa trahedya sa isang relasyon. Kaya hayaang umibig ulit ang puso sa ibang tao para ana-ana na. At dito na po matatapos ang kwentong ito. Wala na po itong kasunod, baka may maniningil na naman. Muli po uulitin ko, ang nawawalang tagapagmana na kwento ay wala na pong kasunod. Nagkamali ako at bigyan niyo ako ng second chance. Kasi tao lang ako at tao din kayo. Alright. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na story.